Pakinggan po natin ito kay Sir Erwin Tulfo. Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayan po, ipapaaresto niya po lahat ng peking hearing, peking buhok. Lahat po ipapaaresto na. Peking hearing, peking buhok, peking kaserian. Aray ko. Iti Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Nako, Si Tulfo galit na galit pala si Erwin Tulfo sa mga peke, mga buhok, mga kasarian. nalaga ng tinaguriang new majority. Peking ano pa? Ano pa peke? Peking ilong. Peking ilong. Sino po ba yung peking ilong dyan na yung ilong niya naka number 7? Aray ko. Tangina niya. na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Oh! Pahuli mo na yan! Aray ko. Alam mo, pag mag-hearing ka, ganito gawin mo, Senator Erwin. Bumili ka ng industrial pan. Di ba? Hindi upo yan doon. Si Marcoleta, bumili ka ng industrial pan, yung malakas. Ayun ang hindi upo yan. Aray ko. Papasok yan ganon. Mamasid muna yan eh. Aamuin niya parang as. Kita niya industrial pan. May phobia yan dun eh. May phobia yan. Nagkaka-phobia siya. Ay putang ina, industrial pan. Aray ko. Pag-motion ngayon. Your Honor, Mr. Chair. Yes, Mr. Marcoleta. I have to file a motion regarding the industrial pan. Aray ko. We must use an aircon in the Senate vicinity. We cannot use industrial fan. Aray ko. Aray ko. Diba? Kung hindi pa pahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Yun. Because I am the legitimate Blue Patay. Ribbon Chairman. Wow! Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na ani ay 2015 pa pumanaw. Yung sinasabi ko sa inyo eh, patay na yung tao, tignan mo. Katarantaduhan talaga baliw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong OSA, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood. Wala na, hindi ka na makakaporma dyan, hindi ka na makakaporma. Napapalibutan ka na ng industrial pan dyan. Aray ko. Hindi ka Napapalibutan ka ng industrial pan. Aray ko.
scandal. Marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Tama! Maraming mga load-ins. Dali mo sa korte. 'Di ba? Dali mo sa korte kay Tano. Ay mo dalhin dahil alam mo, talo ka, inutil. Na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na ang isa sa kanila. Yabang ni Loren, papalipat ko na lang yung isa sa kanila. Ay, yabang mo. Yabang ni Loren. Ngayon, iiyak-iyak ka. Ay, yabang po. Palipat ko na lang isa sa kanila para mayorya na sila. Wow! Okay. Tapos magbotohan. Legal sila. Okay. Diba, Papa? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Napakayabang po ni Loren Legarda. Akala mo kung sino na? Akala ni Loren walang katapusan niyang pagiging senador mo. Nako, alam mo Loren Legarda, payo lang to kung kailan naman patapos na yung karir mo, saka ka pa nakitaan ng ganyang pagiging patis. Aray ko. Diba? Kung kailan naman patapos karir mo, nagpakakupal ka pa. Aray ko. Grabe, no? Sama na po natin to. Duwag pa rin siya. Yan ang pasaring ni Senador Raffy Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano na anyay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang kapatid naman niyang si Senador Erwin Tulfo, ihahabla ang mga dati umanong Marines na sumipot sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report. Duwag talaga. Ang gusto ni Cayetano, mawala yung betlog niya. Gusto niya magkaroon ng kipay, puday. Aray ko. Diwag talaga yan. Ayaw niya magkaroon ng gusto niya magkaroon ng kipay. Ating kasamang si Pinky Webb. Press conference naman siguro para hindi naman sila sumamanlob. Ganito inilarawan ni Senator Raffy Tulfo sa On Point ng Bilyonaryo News Channel ang ginawang flood control probe ni na Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes. Baka sabihin, unparliamentary naman itong ginagawa ko, calling them bogus, when in fact they're still senators. Sa anyay press conference, dinawit ang kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo sa kickback scheme. I talked to Erwin about that and dinila niya, as a matter of fact, sabi niya, magdidemanda raw siya. Kasi it's a total lie. Sabi ko, paano nalaman yung bahay mo? Sabi ko, nandun yung sinabi yung bahay mo, Green Hills. Sabi niya, kuya, kung matatandaan mo, there was one time na nag-viral siya dahil meron siyang nakasagutan na taga-homeowners association ata yun. Doon nalaman na Green Hills siya. So, madali naman idudugtong-dugtong yun. Sabi niya, definitely I'll file a libel suit. Sangkot din umano si Senator Erwin sa human... Alam nyo, pailan nyo na yan ng madala. Na madala yan.
Alam niyo mga 18 Marines, sinira niyo sarili niyo eh. Sinira niyo yung sarili niyo. Yung mga tao, yung mga AFP, nandidiri sa ginawa niyo. Alam mo yon? Biro mo, nag-expose kayo dyan, wala namang katibayan, puro bunganga. Shit, man. Aray ko. Trafficking. Sabi ni Erwin, Kuya, character assassination na yan. Pero tumatawa siya, tawa ng tawa siya. Sabi niya, pati iba naman ikaw, maniniwala ka dyan? Sabi ko, hindi. Natatawa nga ako dahil tinatawa. Alam mo, idol, kailangan isumbong na to kay Odette tsaka kay Chari. Aray ko. Sabi ko sa'yo, idol, kailangan i-DNA test si Marcoleta. Aray ko. Para malaman natin kung siya ba ay kabilang sa human or animals. Aray ko. Ha? At si Marcoleta, kung pumalag, ipa-hair follicle test. Patayin mo si BBM. No joke. Ipa-hair follicle test yan si Marcoleta. Aray ko. Diba? Tama? Oh. Si Robin, ipa-drug test. Ipa-drug test yan. Ipa-drug test si Robin dahil nakakalimutan yata ni Robin si Nadia Montenegro. Aray ko. Kita, sabi niya, kala ko ba pinag-uusapan flood control? Bakit pati yan? Kung ano, tinahitay na, dinugtugtugtungan, baka bukas yan, pinatay ko si Rizal. Sabi niya. Iginiit din ni Tulfo na nananatiling acting Senate President si Senador Win Gatchalian at legal ang kanilang pagpapalit liderato noong Miyerkules. Now, kami ay nirecognize ng House of Representatives. Nirecognize kami ng Executive. And then meron tayong jurisprudence na tumutugma doon sa ginawa namin, yung Supreme Court. Para kay Tulfo, hindi lang talaga marunong tumanggap ng pagkatalo si Cayetano. Kasi pag tinanggap niya, yung pagkatalo niya, so hindi na siya si Alan Peter Cayetano. Muli ring tinawag ng senador si Cayetano na duwag. Kasi the reason why I said that, dahil palagi na lang siya sa Facebook. Oh. At kung meron kang issue against us or against anybody, sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, dyan sa takot. Sa kabila nito, welcome daw si Cayetano na sumali sa kanilang grupo. Ngayon pwede na pati si Alan, pwede na. Ay, hindi na siya steady doon. Huwag na steady, pwede na siyang hawak na niyang beat. Una nang sumali Idol! Ano ba yan? sa Gatchalian Block si Senador Cheese Escudero. On that day, yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Nabigla kami lahat. All the very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Inimbitahan daw nila si Escudero sa kanilang block matapos mapansing discontented at disgruntled ang dating SP. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. Pinag-isipan anya ng senador at kinonsul. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, hindi po makontrol ni Cayetano si Cheese. Dahil walang yapo yan si Cayetano. Walang yapo yan. Aray ko. Mahabig sa inyo. Ang pamilya nito. Pero sa huli, hindi raw nagtatanim ng galit si Escudero at gusto niyang maging kaibigan ng lahat. Para sa agenda, Pinky Webb, Bilyonaryo News Channel. Mag-loyalty check ka na. Yan ang payo ni Senator Erwin Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano. Galit na galit talaga si Erwin Tulfo. Erwin, balata mo! Ng gridlock sa Senado. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel,
Sinabi ni Tulfo na 2 o 3 pang miyembro ng Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Nako, lilipat na talaga. Ay, Joel is Lord. Woo! Ano ba to? Para sa bayan talaga, mga kababayan. Aray ko. Isipin na lang natin, mga kababayan, si Joel is Lord, yung Prime Water. Isipin na lang muna natin para sa bayan, para lang makausad tayo. Pero makukulong po yan, mga kababayan. Aray ko. Ay, nako. Pero makukulong po yan, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ay. Bayan. Wala na tayo mapagpilian eh. Wala po, lahat po doon may kaso eh. Di ba? Lahat po doon may kaso, wala tayong mapagpilian, sus mio. Aray ko. Di ba? Wala tayong mapagpilian eh. Tingin nyo. Di ba? Oh. Okay na yun kaysa naman kay Aimee, yak. Di ba si Aimee, si Pia, pinaiyak. Si Loren, nakiiyak. Si Aimee, yak. Aray ko. Ay, nako. Si Aimee, anong kaso? May kaso yan sa tabako. Sa tabako, tsaka sa murder. Ayan ang pagkakaalam ko. Kasi may mga members kayo right now are in a dilemma, in a crossroads of what to do because yung pressure ng family nila, pressure ng community, ng groups nila, children na asking na raw, why aren't you working? Dad, mom, baka malagasan pa po kayo. So be ready. Start doing a attendance, loyalty, kung nasaan. Pag hindi na po nag-attend sa mga meeting po ninyo, diyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po. Oy, Loren ha, kaya pala sakit na sakit si Loren. Ganap na ganap pala si Loren dito. Kaya pala si Loren po ay sobrang nasasaktan sa kanya pala ang reception. Oh, yeah. Aray ko. Kay Loren pala yung reception. Tuloy din ang Tulfo-led flood control hearing sa Lunes. Nasa grupo na raw ni Cayetano ang pasya kung sisipot sila. Pero may babala si Senator Erwin sa mga nagpakilalang ex-Marines na dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block kahapon. Well, we will invite them. As a matter of fact, I'm warning them. I'm compelling them to attend, otherwise the Blue Ribbon will file contempt charges. Yan po teka, yan po, abangan po natin sa Lunes. Alam mo, maganda po sa Lunes to. Dati po, alam nyo eto po natatawa kayo sa mga DDS, tanginan to mga to. Kupal talaga eh. Dati po, di ba natatandaan nyo yung portweet? Putik, mahal na mahal nila si Cheese. Cheese, mahal na mahal ka namin. I love you, Cheese. Pinahiya mo sila. Cheese, ang lupit mo. Cheese, ang lupit mo. Cheese, ikaw talaga magaling. Ngayon po, sinusumpa na si Cheese. Aray ko. Ngayon po, sinusumpa na nila si Cheese Escudero. Ayaw na nila kay Cheese. Mga siraulo no? Diba? Alam mo, ewan ko Alam mo, eto po eto po nangyari. Eto po, kasi eto po si Cheese. Yung sinasabi ko nga po sa inyo, nagkukulong na. Kasi nga, nung sinabi ko po sa inyo na pinagtiwalaan po siya, kumbaga, pinagtiwalaan po siya ng ibang senador na magiging po siya, maayos na Senate President. Kaso po, talagang binaboy niya. Binaboy niya na yung Senado, binaboy niya pa yung impeachment. Kaya, abot-abot po ang pagsisisi niya. Sa totoo lang po. At nung akala niya
nung binira niya po si Martin Romualdez, natatandaan nyo, yung binira niya si Martin Romualdez, tapos pinapalakpakan pa siya ni Sara. Pinapalakpakan pa siya ni Sara. Ay putik. Wala po. Akala niya, magiging maganda ang pwesto niya sa taong bayan. Hindi po nangyari ganon. Yung ine-expect niya na akala niya magiging maganda yung pwesto niya sa taong bayan, abay, wala pong napala. Kaya si Cheese po, kung mapapansin nyo, bumabawi siya ngayon. Pero too late to be a hero eh. Aray ko. Too late. Too late to be the hero, Cheese. Wala na eh. Kasi kitang-kita yung ginawa mo eh. Kitang-kita yung ginawa mo kung paano ka naging tuta ni Sara Duterte. Kung paano mo minaniobra ang lahat. Pero sa ginawa mo ngayon, masasabi natin okay din dahil ito po kasing ginawa ni Cheese. Ito pong ginawa niya is personal na po ito. Nung nakaraan po kasi, hindi po si Cheese Escudero yun eh. Yung nakita natin si Cheese Escudero, hindi po si Cheese Escudero yun. Hindi po yung kilala natin Cheese Escudero yun. Yung dating Cheese Escudero po na Senate President, ibang Cheese Escudero yun. Sobrang walang niya, sobrang demonyo. Ngayon, etong Cheese Escudero na to, yan talaga ang totoong Cheese Escudero eh. Yan po yung nakilala natin Cheese Escudero. May paninindigan, isa sa mga prosecution noon. Natatandaan nyo? Sa impeachment, isa sa prosecution niya noon. Yan ang Cheese Escudero na kilala natin, pinaglalaban po yung tama. Yan po yung nakilala natin Cheese Escudero, na madali po maabot at maintindihan ng masa dahil siya ay nagtatagalog. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, idol na idol ko yan dahil napakalinaw niya pong senador na gusto niya maabot yung masa, maintindihan ng masa. Isa sa nagpasimula ng ganyan eh. Pero ngayon, too late to be the hero, Cheese. Huli na. Para ibalik mo yung pagkatao mo. Nasilaw ka sa pera, men eh. Aray ko. Totoo. Inuna niya ang politika, inuna mo ang pera, nasilaw ka eh. 'Di ba? Nasilaw ka eh. Tandaan po natin, ang pagiging leader po, isa yung attest ng pagkatao yan. Susubukin yung pagkatao mo. Magiging leader ka ba na maayos? Magiging leader ka ba na trapo? Magiging leader ka ba na demonyo? Magiging leader ka ba na na wasto? Test yan eh. Hindi porket leader ka, gagawin mo na yung gusto mo. Kailangan paging leader ka, wasto yung pamamahala mo. Maayos sa pamamahala mo. Dahil tatatak yan sa'yo, kita mo tumatak kay Cheese. Ang tumatak kay Cheese, forthwith. Aray ko. Tama, si Crisanto. Yan ang ginawa sa'yo. Bakit, Cheese? Nagpadali ka sa demonyong mga Duterte. Aray ko. Na ano po yan? Kasi si Cheese po, kung matatandaan nyo, napalibutan siya ni Bato, napalibutan siya ni Marcoleta, napalibutan siya ni Robin Padilla, at napalibutan siya ni Amy. Yan po ang bumuyo kay Cheese Escudero. Oo, si Cheese, may sapat na isip yan, may sapat. Pero yung mga pangako na binibitawan ng mga hayop na senador na yan, nila Marcoleta, nila Amy, ganito yung gawin mo para may ganun, kita mo? Naisip niya, puro pakinabang lang ng Duterte ang iniintindi ng mga yan. Yan ang pagtatanto ni Cheese ngayon, mga kababayan. Masyado siyang nagpakatuta. Nakalimutan niya yung sarili niya. Diba? Nakalimutan niya yung sarili niya eh. Inuna niya yung pagpapakatuta sa Duterte. O ngayon, kaya bumaligtad po yan. Tama po yung sinasabi nila Tito Sen, nila Rapi Tulfo, mga Tulfo, nila Lacson. Inuna niya naman ngayon yung sarili niya. Siya ang nagdesisyon dito. Ako naniniwala ako. Si Cheese nagdesisyon dito sa sarili niya. Pinagdesisyonan niya po na tama na to. Sa akin pa lang noon magulo na. Sa tutuusin, ako ang nag-umpisa ng gulo eh. Di ba po?
Sa tutuusin po, siya po nag-umpisa ng gulo eh. Simula nang kinuha niya yan kay Mig Subiri, ayan na, kagulo-kagulo na. Naisan pa yung impeachment, pinending niya. Binago niya yung nakasulat sa konstitusyon. Kinall out siya ng lahat ng mga legal expert. Ano pa? Sinuka po siya ng UP. Sinuka po si Jesus Escudero ng UP. Dahil po sa ginawa niya. Oh. Kaya ngayon, oras ng pagbawi ni Kichis, pero huli na. It's too late. Kaya daanin po natin sa isang kanta ni Luther Vandross. It's too late to start pretending. It's too late for a new beginning. Later the sunset, later than the rain. Better than never to love you again. How could you come with me? How could you come with me and say, forth with God?
Wala nang lusot ang impacta. Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara. Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara. Sara, Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Pera niya sa pogo, huli na. Pera niya sa droga, huli na. Pera niya sa China,